Matapos ang higit 6 na taon, narinig na rin ngayong Lunes ang matagal nang hinihiling ni dating Senador Leila de Lima mula sa korte. Bail granted o pagpayag sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos ilang beses na hindi mapagbigyan, ibinabana ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang desisyon kanina pabor sa panig ni de Lima. Napaiyak ang dating senador at napayakap sa kanyang mga taga-suporta. Sinabi ni Judge na briefly sinabi niya, I granted the bail application. And yun na, hell broke loose na sa loob ng courtroom. Sir, describe sa amin, nagsigawan ba kayo? Nagsigawan yung mga nasa audience. So, tsaka umiyak, tapos sumigaw si Senator Leila na tumingin sa taas, tapos sabi niya, freedom finally. Ang mga taga-suporta niya sa labas ng korte, naghiyawan ng ilabas ang desisyon. Tig 300,000 pesos ang piyansa nila de Lima, General Franklin Bocayo, Ronnie Dayan, Jose Adrian Dera at Jonel Sanchez. Sa wakas, makakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. For more than 6 long years, I've been praying so hard for this day to come. At alam niyo po, napakasakit ang pakulong ka na wala kang kasalanan. At ayaw ko pong mangyari to sa iba. But I don't want to be sad or bitter today. This is a moment of triumphant joy and also of thanksgiving. Nagpasalamat si de Lima sa Diyos, sa kanyang pamilya, mga kaibigan, kanyang legal defense team at kay Judge Henerguito. Gusto ko rin pong pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Sa inyo pong lahat na naniwala po sa akin, maraming salamat po. Pinuri rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naging pasya ng Muntinlupa RTC. What I've always been saying in the very beginning, that we are independent from each other and that they're free to decide as they please, as they deem fit. And it just shows that there is a democracy. Democracy is alive and well in our country. Mula Hunyo 2020, naghahain na ng petition for bail ang kampo ni de Lima para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Binawi na rin ng ilang testigo ang kanyang mga testimonya laban kay de Lima. Kabilang dito sina Kerwin Espinosa noong April 28, 2022 na sinundan ni dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos noong April 30, 2022. Security aide ni de Lima na si Rory Dayan nitong May 13, 2022 at dalawang prosecution witness na sina Rodolfo Magleo at Nonilo Arile nitong October 16, 2023. Sa kanyang pagkakakulong sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, 2 beses lamang pinayagan si de Lima na makalabas ng kanyang detention facility. Noong August 2019 para sa 2 araw na furlough para madalaw ang may sakit na ina sa Camarines Sur. At noong April 23, 2021 nang ma-ospital dahil sa suspected stroke. Pinayagan din siyang makausap ang ina via video call matapos itong magkaroon ng COVID-19 noong Pebrero 2022. October 9, 2022 naman nang makaligtas sa hostage taking sa loob ng PNP Custodial Center si de Lima nang subukang tumakas ng umano'y Abu Sayyaf sub-leader na si Feliciano Sulayaw. Pebrero 2021 nang ma-acquit si de Lima sa Criminal Case 167 kung saan inakusahan siya ng pagtanggap ng 70 million drug money mula sa Bilibid. May 2023 nang ma-acquit naman siya sa ikalawang drug case o conspiracy to commit illegal drug trading batay sa akusasyon ni Peter Ko na nagbigay siya ng drug money para sa kandidatura ni de Lima. Umaasa ang kampo ni de Lima na madidismiss na rin ang natitira pa niyang drug case ngayong taon o sa 2024. We've been with her
since 2017, and we know how she suffered sa loob ng jail, both physically and emotionally, even to the point na muntik pa siyang mamatay. So ngayon, but the fight continues. Meron pang kaso si Senator Laila de Lima, and ito. This is a bail application, so hindi pa dismiss ang kaso. Temporary ang kanyang liberty, and we will continue to fight this case and seek its dismissal. Ang kapatid ni de Lima, labis din ang tuwa sa naging desisyon ng korte. We're very happy. Makakauwi na ang aming kapatid, si Laila. Makakabisita na sa aming nanay. The soonest time that she can go home to Bicol, she will go home. Dagdag ng kapatid ni de Lima, nasa dating senadora na aniya ang desisyon sa pagpapatawad sa mga taong nasa likod ng pagkakakulong ng kapatid ng higit 6 na taon. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.